mga kaigsoon, andiyata sa Barangay Hall sa Taho. Ato mo hinabi si Barangay Kapitan Lindon Guba sa iyang ang Barangay Kapitanon diri sa Taho mga kaigsoon. May hapon ni mo kap. Uban ako din si Sam Danatil sa lain si Bianan. May hapon ni mo kap. Kumusta na atong update sa atong barangay nga mga kalambuan project diri? Kung mga rules and regulation ni mo diri po sa barangay. May hapon sa tanang mga tigpaminaw sumusunod sa mga radio station diin kining duha na to kahigala mo mga magsisilbi sad no? Mga commentator or trabaho sa buhat sa komunikasyon. Dako na kong kalipay nga you were able to drop by sa ato ang barangay hall. Pakisusi ug unsay mga dagan sa maong mga pagserbisyo nato sa katawhan, especially on the grassroots level. May hapon. Kumusta na kap ang atong unsa may atong gi-update atong inyong project niyo sa inyong barangay kap? So natay mga nindot na pangutana pero natay daghang mga naka-line up ng mga proyekto. There are projects nga the barangay can utilize the barangay funds. But doon na sa tayong mga proyekto nga nagkinahanglan og dagko nga mga financial support nga dili kaya nga ang barangay mo ay mo suporta. So we are coordinating with the city government and even to the office of the congressman if and when they can support with our plans. So sama pananglitan sa ato ang usa sa mga proyekto nga ato nang na-discuss sa atong syudad ug sa atong Congressman Junard Ahong Chan. If we can, the barangay has the plan, if we can convert our existing barangay gym into a 3-story building, ngayon 3-story, so that we can be able to utilize limited ang space na sa barangay, but we can expand if we can build a structure that is high-rise building. So, mao nang we are proposing ang atong barangay gym i-convert na to into 3-story. Ngayon 3-story, and what's the purpose of having that 3-story? Number one, ang ground floor atong buhaton that would be for activity. Kung doon ay mga seminars, meetings, conference. So ang pirmirong indana mo na itong gamiton, mo na mo serve. If walay mga schedule, that first indana maoy atong would serve na as a parking area. Second floor would be for mga livelihood training center. So naadi atong ibutang nga atong i-train ang atong mga tao, mga kabatan-unan para sa yun sa ilang panginabuhi nga matagaan nato sila sa yun pagpang-apply to other industry, no? So the third floor adto na to ibutang atong basketball court and volleyball court. If possible, we can also design nga dunay kanang pickleball which is may in kaayo karong mga panahon na. Every floor doon na siya atong i-design nga dunay CR, and para kada indana dunay CR aron og paggamit na magamit dayon because that would serve as the good sanitation para sa ato ang building. And in case, the main purpose of that, in kaso og dunay mga kalamidad nga masinati nato sa atong barangay, kining tulo ka indana would serve as an evacuation center. Di na ta magsalig sa eskwelahan. Dili na nato samok-samokon ang mga eskwelahan nga wherein ato pang ma-disrupt ang mga pagtuon sa atong mga kabataan sa pag-eskwela. So kining by converting the existing gym into 3-story, that would serve a good example para makater ganato ang ato ang mga evacuees, at the same time less hassle sa eskwelahan, same time di na ma-disrupt ang ilahang pagtuon. Ang atong pagkuan sa basura di ka, kumusta atong pagkulik og basura sa basura niyo dire sa inyong lugar? Okay. Mao niya sa atong basura, ato ning itan-aw nga this is a
a challenge not only for our barangay, but speaking within Barangay Paho, ang basura naagid. So, what we did is atong gimiting ang atong mga garbage collector or garbage driver, including the Committee on Solid Waste Management. What's the purpose of having that meeting is to understand really what's causing the problem. Nanong dagang ay basura, nanong di makolekta. So, we are putting our actions based on the data. So, data-driven ta. So, identify na to ang mga area asa dapitan napunog ang mga atong basura, then diha na to tan-aon based on the collection, based on the manpower resources and the system. Basig pwede na to kinahanglan usbon to tailor fit haom para sa ato ang barangay. Now, most common nga ihatag nga mga rason sa atong mga garbage collector and garbage driver is that kanang mga basura nga porting daghana is not from Paho, from different barangay nga moagi sa atong barangay going to MEPSA, going to City Hall, anha ipang itsa, anha ipang labay. Now, atong gitan-aw nga gi-challenge na to nga this is a good challenge, this is a good project nga himuon na to sa barangay. So, atong gi-try to change the mindset of our personnel nga nasa solid waste nga why not atong hunaw-naon if this is the level of basura nga naanda karon oning volume given na nga naagi mo labay sa basura unya atong nakita based on the meeting nga ang atong basura na diri dapit the capacity of collecting the garbage is nara diri. So klaro og tataw nga di gyud nato mahurot ang basura. So we try to bridge that gap, analyze how we can able to overcome na kining atong collection sa basura mas mulabaw sa gidaghanon sa basura nga naa. Aron ato kunong suwayan ang ato na sang komunidad may atong tagaan og problema og asa pa sila basura nga ilabay dihang dapita. So gihimo na to para accountability wise gi-change na to ang mga route sa ato mga garbage collector. Barangay Paho has 4 ka garbage truck. Duha ka gagmay para sa mga interior areas. Duha sad ka mga dagko nga garbage collector para sa mga area nga nasa national road. Now, ang atoa, specific kayo ang ilahang assignment para if dunay basura, dunay feedback from the community nga wa makolekta ang basura, we can easily pin down kinsa to nga collector, kinsa to nga group. So, ang atong paghakot og basura everyday, wala tay gibutang nga usa ka adlaw nga dili maghakot. Why? Kada adlaw man mulabay basura. Ha? So, kada adlaw mulabay basura. So, karong panahon na-improve yun ang atong kalimpihon sa atong barangay. But we're not saying it's perfect. There's still a lot of rooms to improve. So, mauni karon nga atong gisakahan pa gani ang atong mga honorarium sa atong mga garbage collector. In fact, ato sa nagipa-check up sila sa atong health center kay they are more vulnerable para makataptan og mga sakit yung mga basura baya in town ni. And as much as possible, we want to provide them vitamins para to keep them safe because ang puhunan na to sa atong pagpanrabaho isang ato ragyang mga panlawas. Ang atong mga senior di ka pila ka buak senior mo ding aktibo ug dili aktibo. Ang atong senior citizen, we have a total of 3,000 kapin, no? I'm not, wala na akong makuha ang update, but we have 3,000 plus. Active na nasa mga 80%. Very good ang mga grupo sa senior citizen because they are conducting a monthly meeting and we provided good allocated specific opisina nila nga adto sila magtigom. Unya, ato ginagisiguro and ato mga senior citizen maka-attest gyud ana nga even how busy we are serving the community, migahintag panahon nga mutambong sa ilahang
regular monthly meeting. When in fact, provide na akong personal money. 6,500 per month ako naghatag nila. Kada bulan na. Kada bulan. Nya di lang kadugayan ako kay mangutana pa kong kauban sa imo tiwas sa pangutana niya. Salamat na nimong kay musunod pa ni akong kauban ug may hapon nimo. Thank you.